Magandang umaga po. So time check po natin ay 6:02. Okay, so start na po tayo. Ah, tapos na po tapos na ang buwan ng Mayo. So ngayon ay June na. So tamang-tama dahil June na po tayo, sa June na tayo. Ayan. So buksan po natin yung ating pong mga Bible sa Jonah chapter 1. So, hanggang chapter 2. So, dalawang chapters po ang ating pong babasahin. Okay, so tayo po ay manalangin muna. Dear God, Heavenly Father, maraming salamat po sa panibagong araw at buhay sa aming pong pag-aaralan. Praying, Lord, na buksan po ninyo ang aming pong mga puso ngayon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita kung saang bahagi ng aming pong buhay kami po ay tumatakbo palayo sa inyo, Panginoon. Lord, ipaalala niyo po sa amin ang inyo pong pag-ibig, yung inyo pong biyaya, at Lord, mangusap kayo sa amin sa book na ito ni Jonah today, Lord, sa chapter 1 and 2. Kayo po ang magiging teacher namin. Ito po, Lord, ang aming pong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, pinamagatan po natin yung ating pong sharing sa Jonah chapter 1 and 2, ang panganib ng hindi pagsunod, ang the danger of disobedience. So, alam ko po na pamilyar na kayo, no, sa kwentong ito kasi katulad nga po ng binanggit ni Kuya Dan kahapon, isa ito sa mga popular Sunday school stories, yun nga, yung kay Daniel, no, sa Lion's Den. Yun. So, ang Jonah po ay uh, very popular Sunday school story din po. So, nag-umpisa ang story when the word of the Lord came to Jonah. So, inutusan ng Diyos si Jonah na mag-preach, no, against the wickedness of the city of Nineveh, yung capital city ng Assyrian Kingdom. Okay? Ngayon po, sa halip na sumunod, siya po ay sinuway niya, no? Sinuway niya ang utos ng Diyos. So, ang ginawa niya, he went down to Joppa. Ang Joppa po ay coastal city ito at doon po sumakay ng barko, hindi po pa Ninive kundi bound for Tarshish. Ayan. So, ang Tarshish po, ito po ay city malapit po sa Gibraltar, no, yung southern part ng Spain. So, out of way siya. Papunta siya ng Spain instead of sa Assyria. So, ang tanong dyan, bakit ayaw niya? No? Bakit ayaw niya pumunta doon? Okay? Ba't ayaw niyang sundin na mag-preach para pag nag-preach siya doon, ah, magbabago mag-repent ang mga Assyrians? Well, may mga dahilan si Jonah kung bakit ayaw niya. Well, simply, he hate Assyrians. Ayaw niya ng, ng taga-Assyria. Bakit? Kasi alam niya na ang Assyria ay mga tao na idolatrous. No? Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Proud sila. Ruthless nation sila actually. Napaka-bagsik nila. No? And threat sila sa Israel, sa bansa ni Jonah. So, in short, ayaw niyang maligtas itong bayan na ito. Instead, ang gusto niya, lipulin ng Diyos ang Nineveh dahil ramdam niya na deserve ninyong mawasak
deserve ninyong wasakin ng Diyos dahil kayo ay masama. At ayaw niyang makita na yung mercy o yung kahabagan ng Diyos i-extend sa kaaway nila. And alam ni Jonah yung puso ng Diyos na once na marinig nila yung maaring message ng Diyos na pag hindi kayo magbago, lilipulin ko kayo, yun, it will show God's mercy sa kanila, at ayaw ni Jonah mangyari po yun, no? So kaya masasabi natin, mga kapatid, na merong panganib, no, sa hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Kung titingnan po natin mabuti yung chapter 1, may makikita po tayo doon na pattern. Ano po yung pattern? Paulit-ulit po na ginamit ang salitang bumaba o down. Ano po yung una, 'di ba? Sabi sa verse 3 ng chapter 1 ng Jonah went down to Joppa. Bumaba siya papuntang Joppa. Pangalawa, another down o bumaba na word. He went down into the ship. Bumaba siya sa loob ng barko. At nung nagkaroon nga po dahil nga sinuway niya ang Diyos, sumakay siya sa barko papuntang Tarshish. Anong ginawa ng Lord? Nagpadala ng malakas na hangin, ng bagyo. Okay? So, ayun na. Nung humampas na nga po yung bagyo, bumaba siya sa siguro lower o down na naman, lower deck ng barko para doon ay matulog. And eventually, ano po ang nangyari? Nung nagkaslat sila, sino kaya ang may dahilan kung bakit nagkakaganito tayo? 'Di ba? Nagtanungan yung mga tripulante, nagpanik sila, ano pong ginawa nila? Yun nga, siya na rin mismo nagsuggest sa sarili niya na ihulog siya. So another down, hinulog siya sa dagat, at nung hinulog siya, ano pong mangyayari pag hinulog ka sa dagat? Siyempre po, bababa ka. So another down. So ito po yung makikita nating pattern, no? At mga kapatid, ito nga po ang nangyayari kapag tayo po ay sumusuway sa Diyos. Sa tuwing tayo po itatakas sa kalooban ng Diyos sa ating buhay, lagi po ang direksyon natin ay palaging pababa. Downward. Gusto ko to yung gawin eh. Anong pakialam mo? Yes, mga kapatid, may kalayaan po tayo sa gusto nating gawin. May free will ka para gawin mo yung gusto mo. Pero ang totoo, kung yung ginagawa mo ngayon ay kasalanan at hindi sa kalooban ng Diyos, okay, dinadala tayo niyan pababa. Dinadala ka niyan pababa. Diba? Lalo na kung ang ginagawa nga natin ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At ito pa yung nangyayari. Kapag nasasanay na po tayo na suwayin si Lord, alam mo po kung ano pong nangyayari? Nagiging manhid na tayo. Wala na tayong pakialam, wala na tayong pakiramdam sa ibang tao. Gaya ni Jonah, alam natin, sa gitna ng panganib, binabayo na ng malakas na hangin at alon ang sinasakyan nilang barko, pero saan siya? Anong ginawa niya? Ayun, natutulog, mahimbing. Samantalang yung mga kasama niya sa barko, yung mga tripulante, nagpapanik na. Pero, yun nga po, no? Narito po yung magandang part ng story. Hindi hinahayaan ng Diyos na mapahamak yung kanya pong pinili. Nagpadala ang Diyos ng malakas na bagyo,
Hindi para siguro naman parusa yon o talagang totally i-destroy si Jonah, kundi para iligtas siya mula sa sarili niyang pag-re-rebelde, pag-susuway. Ibig sabihin po, he was humbled by God. Binaba siya. No? So yun nga po yung nangyari. At nung si Jonah nga ay nasa pinakababa na, nasa loob ng isda, no? Napakadilim doon. Doon pa lang po niya na-realize na siya ay mali. Doon pa lang niya, ang ginawa niya ay tumingin siya pataas. So, from pababa, pataas. Ito po yung posture ng pag nasa babang baba ka. Anong gagawin natin mga kuya? Parang gumagano ito. Di ba? Posture of prayer and humility. Kaya yung chapter 2, ito po ay ang nilalaman ng panalangin ni Jonah. Ginamit po ng Diyos yung pinaka baba, yung kalaliman ng karagatan ng dagat para sirain, basagin, wasakin yung katigasan ng ang ulo ni Jonah at ipaalala sa kanya yung isang napaka-importanting katotohanan. Yun nga, yung sinasabi ng chapter 2 verse 9 na ang pagliligtas ay mula sa Panginoon. Mga kapatid, tanong ko sa iyo, tumatakas ka ba ngayon sa Diyos? Yes, maaari mong takasan si Lord, pero hindi mo matatakasan ang katapatan at ang kanyang walang sawang biyaya sa iyong buhay, sa ating buhay. Kasi ayaw kanyang mapahamak. Kaya pag-isipan po natin mga kapatid, pagbulay-bulayan natin, tanungin natin yung ating pong mga sarili. Meron bang bahagi ng buhay ko ngayon kung saan tinatalikuran ko ang Diyos? Meron bang tarsis sa buhay ko ngayon? Sa halip na sundin ang Diyos, sa halip na harapin ang pinapagawa ng Diyos, ayaw mo. Kaya, mapapansin mo, bakit kaya nangyayari ito sa akin ngayon? Di ba? Minsan gumagamit ang Diyos ng mga hindi komportable, magulo, mahirap, masakit na sitwasyon sa iyong buhay. Pero you know what? Yun ay paraan ng Diyos para pigilan ka sa ating pagbulusok pababa. Meron ka bang pinagdadaanan ngayon na tinatanggihan mo, pero mari ito pala yung quote-unquote magulong paraan ng Diyos para iligtas ka. Mga kapatid, we are not to run from God, but to Him. Sa halip na tumakbo tayo palayo sa Diyos, bakit hindi natin gawin? Balik tayo sa Kanya. No? Run to Him. Ang sabi nga ng Proverbs 18:10, di ba? The name of the Lord is a strong tower, the righteous man runs into it and is safe. Ang kaligtasan po natin ay sa Diyos lamang. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyo pong salita. Salamat po sa istoryang ito ni Jonah, Panginoon. Lord, salamat po dahil kayo ang Diyos na ng second chances. Kung maaaring kami man, Lord, ay lumayo sa inyo, tumakbo palayo sa inyo, may mga ginawa kaming
pagrerebelde, pagsuway, hindi pagsunod, Lord, patawarin niyo po kami. Sa kabila ng aming pong pagtakbo palayo, meron kang mga ginagawang paraan para ibalik kaming muli sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa story na ito, Panginoon, na niremind niyo po kami na meron pong panganib sa hindi pagsunod sa inyo. At ang gusto ninyo, Lord, hindi kami mapahamak, na maging maayos ang buhay po namin. Pero, Lord, may mga katigasan kami ng ulo, katigasan ng aming puso. And we just want to humble ourselves before you right now, Panginoon, at humihingi kami ng tawad. Ibalik niyo po kami sa inyo, Lord God. I-restore niyo po kami. Maraming salamat po. Ito po, Lord, ang aming pong samot dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Good morning po and God bless everyone.